namin. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat dahil ikaw yung nagpapaalala sa amin na kami ay anak ng Diyos. At kailangan namin ng Espiritu ng Diyos araw-araw. Lord, sa oras ito, Panginoon, buksan niyo po ang aming isipan, ang aming puso upang maunawaan ang iyong salita, Panginoon. Lord, gabayan niyo po kami hanggang sa simula, hanggang sa matapos ang gawain. Hindi namin makita kung anong kahinaan, kung anong kamalian ng kapwa namin, Panginoon, at makita namin yung salita mo. Salamat, Panginoon. Kinikliin namin ang katagumpayan, Panginoon, sa aming panambahan sa oras na to. At uuwi po kami na may kasagutan sa aming panalangin, may kadalingan sa aming espiritual. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, last week po, ang ating tinalakay ay, ano pong title natin? Why Christian Discourage. So, ito pong buong linggo, ano po yung naranasan natin? Do we discourage or do we overcome discouragement? So, sinusubok ng Lord yung pananampalataya natin kung paano natin pangahawakan yung salita niya. So, ngayon po, nais kong ibahagi ang ating salita ng Diyos sa pamagat na experiencing the power of Jesus. So, kung meron man tayong discouragement within the week, ito yung sagot sa atin ng Diyos. Experiencing the power of Jesus. So, dito po sa Matthew chapter 8, verses 1 to 4, ito yung story ng leper man. Yung tao na may ketong. Nakakita na po ba kayo ng taong may ketong? Di ba? So, naalala ko, bata pa ako, merong isang place, isang kubo, na sabi ng mga tita namin, huwag kaming pupunta sa part na yun. Kasi mayroong taong may sakit doon na nakakahawa. Siyempre, makulit kami, curious kami, ano kaya meron doon? Sinilip-silip na. Alam na ngayon, naaalala ko pa yung itsura niya, isa siyang lalaki na may mga bukol sa buo niyang katawan. So, ina-isolate niya mga tao na may leprosy or may keto. So, dito, tignan po natin kung paano pinagaling ng Diyos yung taong may keto. And paano po natin i-apply yung buhay ng taong to sa buhay natin ngayon. No, dito po sa ating message, kapag na-meet natin si Jesus, everything changes. Parang wala naman pong nagbago, parang nagiging worse pa nga. No? But our faith changed. No? The touch of Jesus brings healing, cleansing, and restoration. So, pag-aralan po natin, no, itong buhay ng isang tao na may keto. Imagine being unwanted, being unclean, being unloved. Kasi ito yung nararanasan nila. Kasi ina-isolate sila. Kapag may sakit ka na nakakahawa, anong ginagawa? Ililipat ka muna sa separate room. Pero do you know the feeling na naka-separate ka? Kasi malala yung sakit mo. Gumigising ka na lang every morning na wala man lang kausap. Walang hugs, walang greetings. Pero ang naririnig mo lang yung echo ng sarili mong boses. Umiiyak. Kasi parang walang nagmamahal sa'yo. Nung panahon po sa Biblia, pinagdidirihan, talagang inaayawan yung mga taong may sakit na ganito. Sabi ng mga tao, marumi, marumi. No? That was the life of a leper in the Bible. Ganun sila pagsalitaan ng mga tao na. Leprosy didn't just destroy the skin. It destroyed hope. Kasi wala na silang pag-asa eh. Ito yung nasa mind nila, they don't have hope anymore. They are outcast. They are not belong. Living outside the city, talagang napakalayo, malayo yung kinalalagyan nila. Away from family, away from friends, and even worship. Wala. Pero alam niyo po, one day, nung bumaba, sabi niyo sa scripture natin, when Jesus came down from the mountain, napakadaming tao, punong-puno ng tao. Anong ginawa ng leper?
Nung time na yon, the leper was actually desperate, broken, pero brave din siya. Kaya ang sabi niya, pupunta ako doon kasi nandun si Jesus. No? So he made his way through doon sa nais ng Diyos. Imagine, no? Imagine may sakit ka. May sakit ka na inaayawan ng lahat. Ano kayang pakiramdam yun? Nung araw po na yon, he didn't just find healing. He found Jesus. Kaya po, when we truly meet Jesus, when we experience the power of Jesus, ano po mangyayari? There's a power of healing. There's a power of restoration. There's a power of transformation. Kaya nung iniisip ko habang minemeditate ko to, nung lumalakad yung taong may keto, ano kayo nararamdaman niya? Nung kumamayan, pagpatubatuhin ako ng tao, baka mamatay ako during doon sa paglapit niya sa Panginoon. So, ganun niya nilakasan yung loob niya. No, he was brave that time to come to Jesus. Sino po nakaranas na sometimes you are unwanted? Parang ayaw ka ng tao. Sino po yung nakaranas na parang you are behind kasi di ka marunong, itang ka? Ako po, personally, hindi ako binibehind ng mga tao sa paligid ko. Parang ako mismo yung lumalayo kasi hindi ko kaya yan eh. Parang hindi ako para dyan. Na sometimes meron tayong thought na ganito. Pero sa ating pong point number 1, don't miss any chance to meet Jesus. Sabi sa verse 1. When Jesus came down from the mountainside, large crowds followed him. No? Ang daming tao na sumunod sa Panginoon. There was a crowd that day. No? Many followed Jesus, but only one got healed. Sino po kaya yun? Yung isang taong gumaling. The leper did not let the crowd stop him. Talagang kahit sobrang daming tao, yung pananampalataya ng taong may ketong. Whatever it takes, no? Siguro sa isip-isip niya, eto na ako. Pupunta na ako sa Panginoon. He sees the moment of grace. Every person has a moment of grace, no? A time when Jesus passed by your life. Sabi sa 2 Corinthians 6:2, now is the day of salvation. Don't wait for a better time. Don't say, maybe next week na lang po. Sa susunod na linggo na lang po. Now is your chance to meet Jesus. Eto po tayo no? Eto tayo, talagang eto yung tao. We have a lot of things, reason, para hindi tayo sumunod sa Diyos. Pero pag may problema tayo, ang bilis natin sumunod. Pero pag nag-e-enjoy tayo, ayan, medyo, Lord, wait lang, nag-e-enjoy pa ako. Don't let the crowd stop you. Sometimes, the crowd, ito yung nire-represent ng mga public opinion, mga iniisip ng tao sa atin, yung mga iniisip ng mga kaibigan natin sa atin. And even our religion or religious tradition that keep us uncomfortable but far from Jesus. Na minsan yung mga ginagawa natin, komportable na tayo. But we don't know that we are getting far from Jesus. Napapalayo na pala tayo kasi we used to do it. Okay lang pala na hindi muna ako mag-church. Okay lang pala na gawin ko to kasi patatawarin naman ako ng Diyos. Satan uses busyness, fear, and the opinion of others to make us miss the moment of grace. Kapag sobrang dami na natin iniisip, we forget to pray.
That's the work of Satan. Kapag sobra natin daming problema, mas na-entertain yung inis, yung galit. No? Ito ako this week eh. Pero nung minemeditate ko to, sabi ko, Lord, but parang please, abutin mo ko. Kasi parang ang hirap. So that time, na-miss ko na yung moment of grace ng Lord sa akin. So nawa po, do not miss the time to meet Jesus. This is the day of salvation. Ngayon na po, hindi mamaya. Meron pong story sa Bible. So, story of Naaman. Sino pong nakakakilala kay Naaman? Si Naaman, may ketong din siya. Pero alam niyo po, he is a commander ng Syrian army. Matipuno, magaling. Pero alam niyo po, Naaman almost missed his miracle because of pride. Sabi sa kanya, sabi nung isang katulong, hindi ako nagkakamali, katulong ng asawa niya, kung pupunta yung amo ko, no, sa Israel, gagaling siya. Tapos, nung nalaman kung paano yung way ng paggaling niya, anong sabi doon? Go and wash yourself 7 times in the Jordan River, and you will be healed. Sabi ni Naaman, mas marami pang malilinis at magagandang ilog sa Damasco kaysa sa Jordan. No, he almost missed the grace of God para gumaling siya. Sabi niya, ang akala ko kasi, sabi niya, I thought the prophet would wave his hand and heal me. Akala niya, ganun lang, no? Yung pagka kinawayan, kung kinamayan ako ng isang propeta, gagaling na ako. Pero anong utos ng Diyos sa kanya? Lumublob daw siya ng 7 beses at gagaling siya. Pero no, when we finally obey, he was cleansed completely. Sabi doon, para siyang isang baby. He became clean as child. Sabi doon sa Biblia, no? Sabi sa scripture na yun, 2 Kings. Basa natin sa 2 Kings, chapter 5, 1 to 19. Ganon siya, pinagaling ng Diyos because of faith. Yung pananampalataya, yung pagsunod niya. Sige, susubukan ko. Pero kung hindi niya sinubukan, na-miss niya na yung grace ng Lord. Don't miss your blessing because of pride or fear. When Jesus is near, come to Him. Kapag minsan, sabi ng Diyos sa atin, maglingkod ka, bumalik ka. Lord, nasanay na kasi ako sa mga usual na ginagawa ko. Pero nag-pray naman po ako. Do not miss the grace of God. Do not miss the blessing of God because of our pride. Point number 2, have a strong and yearning faith in Jesus. Magkaroon po tayo ng sincere faith. Yung pananampalataya natin, nakasing liit ng buto ng mustasa, mag-grow po ito. Hindi man ngayon, but it will grow. A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. No? Tingnan niyo po, no? If you are willing, you can make me clean. This leper shows us what real faith looks like. Kasi yung pagpunta niya pa lang sa crowd, sa maraming tao, pwede na siyang batu-batuhin, di ba? Pwede na siyang patayin or paalisin. But he is brave enough, no? Na mapuntahan si Jesus. Ano po yung ibig sabihin? A leper came, ito yung pag sinabi nito, nung pagpunta niya pa lang doon, meron na siyang courageous faith. He risked his life to approach Jesus. Ano po yung ibig sabihin ng faith? Moving forward even when we are afraid. Sobrang takot niya nung time na yun.
Pero dahil sa faith niya, sige, kaya ko po. Hanggang sa maabot ko si Jesus. Si Bartimaeus, sino po nakakakilala kay Bartimaeus? Sabi sa kanya, tumahimik siya, no? But he cried even louder. Jesus, the Son of David, have mercy on me, sabi ni Bartimaeus. Faith moves fast fear. Worship Him. Ito, binibigyan tayo ng Lord ng humble faith. Kaya nga, nag-worship muna tayo bago tayo makinig ng salita ng Diyos, no? Before asking, he worshiped. The leper man worshiped the Lord. True faith always bows before Jesus. Kaya po yung worship, no? Very important din po yung worship. Because it invites the presence of the power of God. Worship is also a healing. Kaya po yung mga tumatayo pagka, ito po mga leader natin, no? Nag-lead ng praise and worship. Huwag niyong nilalang lang na you are just a praise leader, you are just a presider. Through you, sa mga tumatayo, sa atin, ini-invite natin, no, yung kapangyarihan ng Diyos. And through us, makakapagbigay tayo ng kagalingan sa kapwa natin. Lord, if you are willing, sabi ng leper man, yung word na yun, pinapakita yung submissive faith ng isang tao na may keto. Hindi that demand. He trusts God's will. Faith says, I believe you know what the best for me. Yun yung pananampalataya niya. Alam ko, gagaling ako. Sino po yung may nararamdaman dito? Sino yung may sakit sa puso? Sino yung may sakit sa bulsa? No? Marami tayong sakit na dinadamdam. Physical man, emotional man, spiritual man. Sabi ng Panginoon, I know what's best for you. Sabi ng leper man sa number 4, you can make me clean. Ano po ibig sabihin na to? Sabi, you can make me clean. Hindi niya sabi, you will. You can make me clean. Pinapakita yung confident faith, no? Nung tao na to. The assurance. Hindi sinabi, maybe Lord, you can heal me. Hindi niya sinabi. Meron siyang assurance na, Lord, pagagalingin mo ko. Tayo, ganun ba tayo mag-pray? Lord, baka naman. Ganun tayo minsan, no? Kung may nararamdaman po tayong sakit, come to Jesus. Lord, pagagalingin mo ko. Hindi dahil kailangan ka ng pamilya mo, kundi dahil sa pananampalataya mo, gagaling ka. No? Hindi maybe, hindi if you can. Meron siyang confident na manghingi ng kagalingan sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, after healing, Jesus gave instruction. Because blessing are meant to be maintained. Minimaintain pala yun. Yung mga pagpapala, anak ka na ng Diyos. I-maintain mo na anak ka ng Diyos. Templo na tayo ng Diyos, so i-maintain natin that we are a temple of God. So nawa po, magkaroon tayo ng confirmation, no? Lord, gaano ba ako nagtitiwala sa iyo? Imagine niyo lang po yung leper man. If we are in his position, in his situation, can you do that? Baka magpakamatay na nga lang tayo eh. Minsan kapag may problema tayo, ang iniisip natin ay ayoko na. Lord, siguro hanggang dito na lang ako.
Kaya sabi sa kanya, show yourself to the priest. Wait lang po, parang. Okay, sabi dito, Lord, you can make me clean. Faith is not about how strong you are. It's about how powerful Jesus is. Do you know that Jesus is powerful? Kaya po sa point number 3, when you meet Jesus, your problem come to God's answer. May answer na agad. Nakilala mo pa lang siya, may answer na siya agad sa iyo. Jesus reached out His hand and touched the man. Sabi ng Panginoon, I am willing, be clean. And immediately, he was clean. Nang gumaling agad siya. Alam niyo po, no one had touched this man for years, so many years. Walang humawak sa kanya kasi lahat nagdidiring. Nung nauso ang COVID, kapag may umubulang, alay ko tayo dyan. No? How much more itong may ketong na tao. But only Jesus touched this man. Only Jesus. Jesus' touch restores. Before speaking, sabi ng Panginoon, bago siya magsalita, hinipon na niya agad itong taong may ketong na to. Bakit kaya? Because love comes before miracle. Na madalas, miracle muna bago tayo sumunod eh. But you know, tinan yung ginawa ng Diyos, love comes before miracle. He did not heal from a distance. He came close to show that no one is too unclean of His grace. Hanggang malapit, ginawakan niya. One touch from Jesus can restore kung ano man yung kasalanan natin, no? And He will take away our sorrow. Lahat because of Jesus' touch. Kaya po yung mga pinag-aralan natin, yung mother-in-law ni Peter, hinawakan din niya, pinagaling din niya. And she got up and served the Lord. Jesus' words heals. Kaya po nung sinabi ng Diyos, I am willing, be clean. Immediately, no, gumaling yung kanyang sakit. Na 4 years, many years niyang dinaramdam, gumaling. Whatever your leprosy is, so ano yung leprosy sa atin, sometimes meron tayong fear. It must be our leprosy. Guilt, addiction, mga kasalanan natin, hindi tayo makaalis-alis so many years. Yung galit din sa puso natin that we cannot forgive. That's our leprosy. No, yung mga hate natin na tao. His word is still has power to make to clean. Kaya sabi ng Panginoon, come to me and your sin no more. So, gaano, yung pananampalataya sa Panginoon, gaano tayo maniniwala sa Diyos? When Jesus said kay Lazarus, come out, pati yung kamatayan, sumunod. No? Even death obeyed. Nung sinabi ng Diyos, peace, be still. Yung storm, na-stop. Kaya nung sinabi ng Diyos, be clean, yung kasalanan, nawala. Kaya nga lagi sinasabi ng Diyos, ask whatever you wish. At lahat, idaragdag, ibibigay ko sa iyo.
but we never ask the Lord. We keep on asking, Lord, ang hirap ng buhay, pagyamanin mo naman ako. Yun yung una natin hinihingi sa Diyos. Kaya parang ang tagal dumating. Pero we never ask, Lord, palakasin mo ko spiritually. Pagalingin mo yung nararamdaman ko. Number 4 po, keep experiencing God's power and blessing. See that you don't tell anyone. Ito po yung sa last part, no? But go show yourself to the priest and offer the gift Moses commanded as a testimony to them. Ito po yun yung pagkatapos na siyang pinagaling. May instruction ng Lord sa kanya. Kaya po sabi ko kanina, blessing are meant to be maintained. Nung naging anak ka na ng Diyos, umalis ka na ba ulit? So, kailangan natin i-maintain, no? I-maintain natin. Unang-una, sabi sa kanya doon, show yourself to the priest. Obedience after healing. Sa panimula po, ang Diyos kasama natin. Pero dahil sa disobedience, nahulog tayo sa kasalanan. Pero nung nakilala natin si Jesus as the only way, nung pinapasok natin sa puso natin, naging anak tayo ng Diyos. Obedience after healing. Kaya, pinagaling na tayo ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinagaling ka na ng Diyos. Obedience is the evidence of transformation. The leper needed to be officially declared na malinis na siya. Kaya pinapunta siya doon sa mga priests. In the same way, when Jesus changes our life, live it out. Isa pang buhay daw natin. Alam niyo po, pag ako nagagalit, sabi ko, Lord, ang hirap naman kami mabait. Pero sabi nito, isa pang buhay daw. So this is one of my prayers. Lord, tulungan mo naman ako mamuhay. No? It's really hard to be a Christian. Pero because of our faith, because of our obedience, transform niya tayo kahit hindi natin kaya. Offer the gift Moses commanded. No? Sabi niya, mag-offer ka ng gift when you go there. Ito po yung sinasabing thanksgiving. Kasi pinagaling ka ng Diyos. Are you thankful? Pinagaling ka ng Diyos? Miracles should lead to gratitude. Many receive blessing but forget the giver. Kapag binigyan na tayo, okay, thank you, wala na. But sometimes we are like that, we are like a kid. Kapag binigyan mo, alis na siya. I pray na magkaroon tayo ng gratitude, ng thankful heart. Because God made us children, His children. Kasi kung hindi naman tayo anak ng Diyos, hindi tayo punta sa church. Bakit nililid tayo ng Lord sa church? Kasi yung espiritu natin hinahanap ng Diyos. A thankful heart keeps the blessing flowing. Merong 10 tao na may ketong ang gumaling. Pero alam niyo po, isa lang sa kanila ang nagsabi ng thank you, Jesus. Isa lang. So sa atin po dito, ilan lang tayo. Hindi ko alam yung laman ng puso nyo, but did you say, Lord, thank you kasi I am saved. Naririnig ko to. A thankful heart keeps the blessing overflow. As a testimony to them,
No? Naging witness siya. Itong tao na to, naging witness siya. Your healed life is your testimony. Wala naman pong perfect sa atin. Pag ba tumayo ka dito, banal ka na, na hindi ka na dapat masishame, dapat hindi nga tayo nasishame. Pero tao tayo. Kaya kailangan natin yung Diyos. Your healing, yung transformation mo, dapat yan daw yung ating testimony. Kakaroon po tayo ng Remnant Day, October 25. Sabi ko sa tatlo nating mga guwapong leader dito, magbigay sila ng testimony. Kung paano binago ng Diyos. Binago na ba ng Diyos yung buhay nyo? Malakas na amen naman po dyan. Parang, medyo. Hindi mo po gano'n. Because of your faith, babaguhin ka ng Diyos. Sabihin nyo nga po, yung with assurance, amen. Amen. Parang, mamaya po kakain tayo, no? Kaya mas malakas po yung amen natin. Parang nagugutom po tayo. As a testimony, no, as a witness, sabihin natin how God changed you. Dati po akong kumakanta. Kaso po naglaylo ako eh. Pero nung sabi ng Diyos, come to me. Bumalik ka sa akin. Kapag nag-serve tayo sa Lord, blessing overflow. Hindi man, kasi minsan tayo ganito eh, no? Nagpapagamit naman po ako, ba't ang hirap ko pa din? Kasi nga nakatuon tayo sa physical blessing. Ano ang unang blessing na babaguhin sa atin ng Lord? Unang-una, masaya ka. Masaya ka kahit na wala kang pera. Masaya ka kahit na napakasimple lang ng buhay, yung peace. Yun po na babaguhin ng Lord sa iyo. Kasi kapag masaya ka, nakakapag-isip ka ng tama, di ba? Pero kapag hindi ka masaya, kung ano naiisip natin, hanggang sa mapalayo na tayo sa Diyos. Yung Samaritan woman, no? Kung mababasa po natin sa Biblia, tinestify niya yung encounter niya sa Panginoon. And then, the entire town believed because of her testimony. So, sa October 25, yung mga magti-testimony, dyan, no? Pagkandaan niyo po ito. Because we can save the whole student na mga kasama natin because of you. So, hindi lang yung utos. This is your life. You're going to share your life, how God changed you. No? Mga kabataan natin, pagkandaan niyo po yan. Kaya nga, when Jesus touches your life, sabihin mo sa buong mundo. Now, this is one of my fear. Kasi nga hindi ako magaling magsalita eh. Hindi, mahilig ako ganyan. Next time na lang ako, gusto mo ko ilagay sa prayer, okay na ako. Pero sabi pala dito, no, tell the world. Ipagsigawan mo kung paano ka binago ng Diyos. Amen? Number 5 po. Keep the spiritual fact in heart. He took up our infirmities and bore our diseases. Makabasa po natin yan, no? Sa Isaiah 53:5. Healing, forgiveness, and peace were promised long before Jesus came. Every miracle is proof that He fulfilled His word. The blessing was prophesied. No? Prophesied ng Panginoon yan. Jesus sacrificed on the cross to secure healing. Not only for the body, but for the soul. Bind the one who blocks the blessing. No, sino yun? Sino ibabind natin? Satan will try to steal your healing, your peace, your joy. No, but remember, sabi sa James chapter 4, verse 7, resist the devil and he will flee from you. Like ko po sinasabi sa inyo, anak tayo ng Diyos.
At yung anak ng Diyos, laging inaatake ng kaaway. It might be family member, it might be yung sakit mo, aatakihin ka niyan. It might be your friends, your best friends, binitray niya ako. Yung partner mo. Satan used everything for you to be far away from him. Pero sabi ng Diyos, resist the devil. In the name of Jesus, Satan, go away. Aalis yan, tatakbo yan. Because of our faith. Keep standing on God's promise. Kaya po ba natin? Ako po, everyday sinusubok ako, no? Sinusubok ako ng Diyos kung hanggang saan ba ako mag-stand. Minsan sabi ko, sana tumating na si Curto. Alam mo, may gano'n akong thought. Lord, ano may plano mo sa amin everyday? Katulad ni Teacher Tino, pag ba tumayo ka dito, it's really hard po. Pero because of God's blessing, God's power, siya yung gumagamit sa atin. No? We are not perfect, but God make us perfect. Si Christopher, nag-share siya noong Friday, Thursday night sa akin. Sabi niya, Sir, alam niyo po, sabi niya, sarap pala sa pakaramdam. Sabi ng isang classmate ko, Christopher, ito dali-dali. Mag-pray muna tayo bago tayo mag-exam. Christopher, palakpakan naman natin si Christopher, no? Hindi natin alam kung paano tayo gagamitin ng Diyos. Kaya nga yung paggamit sa atin ng Diyos, unplanned, surprise. Kaya kailangan ready tayo. Pero sabi niya, nakikinig po ako habang nag-pray. Tapos sabi ko ng mga classmate niya, dito, mag-pray muna. Ilan silang nagtipon-tipon doon bago sila mag-exam. Tapos sabi sa kanya, hala, Christopher, ang galing mo pala mag-pray. Parang ang pastor, sabi sa kanya. So alam niyo na, bago tayo pastor. So imagine, ganun din po. Minsan yung tao lalapit sa'yo. Ipa-pray mo nga naman ako, ala, ba't sa akin ganun malapit? Minsan ganun. And they believe in you. You are shining the light of Christ. So nawa everyday, magkaroon tayo ng encounter sa Panginoon. Then sabi niya, ang sarap sa pakaramdam, kahit di ko po alam kung paano ba yung laman ng prayer ko. Basta sumunod ka, si Lord lang bahala. Kasi sabi ng Panginoon, sure, si Moses pa yun, sa Aaron, yung utal-utal, Moses. Si Moses. Ako din kasi gano'n eh. Yung pansinin niyo ako, mabilis ako magsalita, parang namakamali. Utal-utal siya. Sabi niya, Lord, ayoko, hindi ko kaya magsalita. Sabi ng Panginoon, pumunta ka, akong bahala sa'yo. Pag sinabi ng Diyos, sige, mag-pray ka, akong bahala sa'yo. Then the Holy Spirit will work. For our conclusion po, no? Mga kapatid, the story of the leper is our story. Minsan pinadidirihan tayo ng tao, minsan inaayawan tayo ng tao. Kasi ganyan tayo, ganyan ka lang. Now, we were once unclean because of our sin. We were far from God, ashamed and alone. Nung may time na, hindi ko alam, anxiety ba yun? Yung naiiyak ka na lang kasi hindi mo alam anong nararamdaman, naiinis ka, pero wala namang problema, pero naiinis ka. This is one of my leprosy. Now you feel alone. But Jesus came down from the mountain of heaven. Look at us with compassion. And then sabi ng Panginoon, I am willing. Be clean. When you meet Jesus, no? When you meet Jesus, He heals what is broken.
He heals what broken. Kung relationship man yan, kung yung mga decision mo man yan, gagalangin ng Diyos. When you meet Jesus, He forgives what is pain. He restores what is lost. And He sends you out to testify His goodness. When you meet Jesus. Kaya, isipin nyo, ano yung encounter mo sa Diyos na di mo malilimutan? Mga kapatid, don't miss your chance. Chance mo nang kumanta ulit. Magsabi nga ng amen. Amen. Chance mo ulit mag-lead dito sa harapan. Magsabi ng amen. Amen. Come to Jesus, no? Worship Him. Let Him touch your life and you will experience His power. Kaya minsan, magkukomit muna tayo before the blessing. Meron tayong, may instruction yung Lord para ma-maintain yung blessing mo. Magpagalit daw tayo sa Diyos. Okay, magkatapos po ako sa isang illustration dito, no? Makwento. Meron isang missionary, nakamit siya ng grupo ng mga may leprosy. Yung isang leper man, na tanggal na kasi parang isa sa mga sakit nila, naaagnas na yung part ng kanilang katawan. No? Yung na-lost na yung fingers and toes. Pero yung ngiti daw niya, sobrang nagsishine. Itong tao na to, itong may ketong na to. Sabi ng isang missionary, bakit nakakangiti ka pa? Ang ganyan yung kalagayan mo. Ano kaya ang sagot ng leper? May binigay kaya yung missionary? Kaya po iaabangan natin. And sabi ng leper man, because Jesus touched me. Not my skin, but my heart. Noong unang minimeditate ko to, iiyak ako din. Sabi ko, Lord, ako din, i-touch mo yung heart ko. I have so many leprosy inside my heart. Na hindi ko ma-let go, kulang pa, yung pagpapatawad. No? So this is my prayer. Katulad ng isang leprosy na to. Can we smile kahit ang dami natin problema? Yes. Try to smile, no? Ngumiti pa rin tayo. Sabi daw, hindi ako tinouch ng Lord physically, yung skin ko. But the Lord touched my heart. That's the true power of Jesus. No, He does not just touch your body. He touches your soul. If you need a touch from Jesus, healing, forgiveness, strength come from Him. Today, ngayon na, tinatouch ka na ng Lord, hinihipo ka ng Lord. Are you going to obey? Are you going to follow? Kaya sabi niya, He is still saying, I am willing, be clean. I am willing to use you. Welcome back, Carlo. Palakpakan natin si Carlo, no? Carlo, I am willing to use you. And you will be a blessing to you and to your family. Sa lahat po sa atin dito. Pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus. Nawa, sa mga oras na to, kung ano mga leprosy meron sa atin, let's pray to God na pagalingin niya tayo. Right now. Right now, hindi mamaya. Nung sinabi mo, Lord, ito may sakit sa akin, pagalingin mo ako. Pagalingin po tayo ng Lord dahil sa ating pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, Panginoon, salamat sa kabutihan mo. Salamat sa kapuspusan ng banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, sa mga tao na ginagamit mo sa Biblia upang maging daan, upang maunawaan namin yung mga salita mo, Panginoon. Lord, thank you for saving us. Thank you for the salvation. Thank you for the assurance ng sagot sa panalangin. Thank you sa assurance, Panginoon, na pinatawad mo kami at kaya rin namin magpatawad sa mga nagkasala sa amin, Panginoon. Kaya Lord, sa mga oras na to, Panginoon,
nakaranas man kami ng kahirapan, ng sitwasyon na parang hindi masusolusyonan, Lord, salamat. Sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, sa mga Korinto, chapter 10, verse 13, Panginoon, na kung ano man yung mararanasan namin na temptation, Panginoon, you are always making a way out. You are preparing a way out, Panginoon, an exit door para malagpasan namin, Panginoon. Lord, give us endurance, Panginoon, na makayanan namin lahat ng mga bagay, ng mga sitwasyon, trials, difficulties sa buhay namin, Panginoon. Lord, salamat because you are the only Christ. You are the only solution sa buhay namin. Thank you, Lord, because you are perfect. Thank you, Lord, because you are our King. Salamat, Panginoon, dahil lahat ng gawa ni Satanas ay wala na. Sa mga oras na ito, Panginoon, dalangin ko po ang bawat isa sa amin na magkaroon ng kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo po sabi ng Amen. Amen.